lang na kayo po ay makakulas. Perseverance. Standing on the promises of Christ mighty, through the tribulations when His praises ring. Glory in the highest, under shout and sing. Standing on the promises of God. Standing, standing, standing on the promises of God, my Savior. Standing, standing, I'm standing on the promises of God. Standing on the promises that cannot fail. When the howling storms of love and fear I sing, by the living word of God I shall prevail. Standing on the promises of God. Standing, standing, standing on the promises of God, my Savior. Standing, standing, I'm standing on the promises of God. Standing on the promises I cannot fall, listening every moment to the Spirit's call, resting in my Savior as my only God. Standing on the promises of God. Standing, standing, standing on the promises of God, my Savior. Standing, I'm standing on the promises of God. At manatili lang po kayong nakatayo sa susunod natin pag-awit. Paawitin po natin when the Lord is calling you. Paawitin po natin when the Lord is calling you. Perseverance. When the trumpet of the Lord shall sound and time shall be no more, and the morning breaks eternal bright fair. When the sable bird shall flutter over on the other shore, and the rocks solid yonder I'll be there. When the roll is called up yonder, when the roll shall up yonder, when the roll is called up yonder, when the roll is called up yonder, I'll be there. Oh, that bright and cloud this morning when the dead in Christ shall rise, and the glory of His resurrection share. When His chosen ones shall gather to their home beyond the sun, and the roll is called up yonder, I'll be there. When the roll is called up yonder, 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 I'll be there. Precious labor for the Master from the clouds will set His sun. Let the song of all His wonders, love and care. Then when all of life is over and the work of earth is done, and the roll is called up yonder, I'll be there. When the roll is called up yonder, and the roll is called up yonder, and the roll is called up yonder, when
naman po si Preacher na manalangin po sa laban. Preacher po. Okay, tayo po ay manalangin. Tayo po yung buko at tayo po yung manalangin. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po Panginoon sa umagang ito. Salamat po sa pag-iingat niyo po sa amin. At dalangin po namin na kayong patuloy manguna, kayo humawak sa aming lugar. Ano mang abala Panginoon ay pawiin niyo, lalo na po sa mga oras na ito. Dalangin din po namin yung po aming mga kapatid na kasalukuyan pa lamang papunta dito. Ingatan niyo sila Panginoon sa daan. Kayo po manguna sa kailan. Ganon din po sa aming mga kapatid, lalo na po yung mga may dinaramdam sa kanilang kalusugan. Kayo po manguna sa kanila Panginoon at sa aming po muling pag-awit. Basta ganyan po ito. At ganon din po sa aming bisitang pastor na magbibigay ng mensahe mamaya. Kayo po manguna sa kanya Panginoon. Maraming salamat po muli. Patawad ng Panginoon sa mga pagkukulang po namin. Ito po ang dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Hindi po natin ulitin ng Jones yun. Ulitin po natin ng Jones yun. Hindi na po tayo magtatagal mga kapatid. We want to maximize the time this morning para po tayo matuto po about faith practice. Kaya po tayo po ay ihanda natin ating mga puso mga kapatid as we listen to our Sunday school, especially sa ating pong goal na ma-increase na po ang ating pong faith practice. Kaya po without further ado, tawagin na po natin ating pong sa mga naging guest speaker natin at magka-challenge po sa ating umaga, Pastor Absoly Garcia. Thank you po. Good morning po. At muli, salamat Pastor Joshua sa pribileyo po na maging kabahagi ng inyong World Vision, Third World Visions Conference, and also the renewal of your commitment. May nagtatanong kasi noon, nung ako pa po'y bagong pastor din,
biblical ba ang faith promise? Kasi wala ka namang makitang faith promise sa Bible. Bakit nagpe-faith promise tayo? Pero maliwanag po ang mga ginawa ng mga churches, even on in the previous churches or the church that our Lord Jesus Christ established, and then the churches in Macedonia. Kaya ang focus po natin ay doon po sa Malakay 3:10, yun yung nabanggit po ni Pastor. Pero actually, doon po tayo sa 2 Corinthians chapter 8. Sa Malakay chapter 3, verses 8 to 10. Someone will stand up po at basahin po sa atin yun. Malakay 3:10. Ang lesson po natin, though paulit-ulit na po ito na pinag-aaralan po natin yung faith promise. Kaya, ang titignan po natin ngayong umaga, ulit ay maipaalala po sa atin ang faith promise offering for missions. Yan. Malakay chapter 3 verse 10. Sige, basahin po na lang natin sabay-sabay. Nandiyan na po sa screen. Okay, ready? Begin. Bring ye all the tithes into the storehouse, that there may be meat in mine house. And prove me now therewith, saith the Lord of hosts, if I will not open you the windows of heaven, and pour you out a blessing, that there shall not be room enough to receive it. Brethren, ito po ay hindi, itong prinsipyo na ito ay hindi lang po nakapokus sa mga anak o kaya membro ng anak ng Israel, kundi lahat po ng mananampalataya. Kung ikaw ay anak din ng Diyos, kasi nga sa Bible, mayroong mga tinatawag na the children of God. Sabi nga nila doon sa Genesis chapter 6, yung din mga the sons of God, natawag din silang mga anak ng Diyos, yung mga anghel na tinatawag natin fallen angels. Yan. At ang mga Israel, tinawag din mga anak ng Diyos. And then in the New Testament, sino yung mga anak ng Diyos? Tayo po, nananampalataya. So ito po ay applicable sa atin. So sabi nga nila, kung ikaw ay nagbibigay at ng iyong tax dito sa kinalalagyan nating bansa, if you are a Filipino citizen, you are required to give your tax. Tayo pa kaya na anak ng Diyos? We are also required to give our tithes. Sabi nga ni Pastor Nable, kapag hindi tayo nagtatax, makasuhan tayo ng tax evasion. Kung hindi naman tayo nagtatax, makakasuhan din tayo ng tax evasion. So, kailangan pala din natin mag-tax. Pero, hindi lang naman po yun yung tinutukoy sa Bible na pagbibigay. Talagang ibigay natin yan dahil sa Panginoon yan. Nabanggit po natin kahapon yan. And the Bible teaches primarily two ways of giving na nabanggit po yan for the finance of the Lord's work. And God's people are instructed to give their tithes. Amen. We have to give, we give back the 10% of everything that God gave it to us. And by the way, kasi may mga iglesia ngayon na hindi nila itinuturo yung ikapo. Nakupo na lang. Yan. So, imbes na yung ikapo ituturo nila, ay nakupo. Yun yung mga turo nila, yung bang kawawa, yung bang sabi nila, you have to give this, you have to give that. Mas grabe pa kaysa yung ikapo. Kaya tawag ko doon, nakupo. Yan. Kasi, many people are trying to, though, siguro sabihin na lang natin, ang mga ibang mga nagtuturo nito
ay siguro talagang malawak yung kanilang pag-iisip at sabihin na lang natin kung sa computer, mga terabyte na ang mga kanya. Sa atin, mga gigabyte lang. Yan, kaya noon mga megabytes lang. Pero tayo naman sinusunod naman natin kung ano yung sinasabi ng salita ng Diyos and not being spiritualizing what the Bible says. Spiritualizing what the Bible says, ibig sabihin yan, they are trying to teach the Word of God in their own understanding of the Word of God. Kaya yung mga iba, ayaw na nilang ituro yung ikapo. Though in the New Testament, God commanded us to give as the Lord, as God had purposed in our heart. Diba? And as the Lord increase you, and then you have to increase also your giving. Amen. Yun pong tinatawag yan sa New Testament. So, tithes is one of the giving that the people of God are instructed to give. Giving back what is the Lord. Kasi kapag hindi po natin bibigayan, kukunin niya ng Panginoon in either way. Amen. Paano niya kukunin? Many ways. Sisingilin ka ng ospital. Yan, gano'n. Sisingilin ka ng mga tao na hindi mo alam, may utang ka pala. Gano'n. Amen. So, maraming mga bagay kung paano kukunin ng Panginoon yung sa Kanya. But also, there is another kind of giving, which is this offering to the house of God, to finance the work of God on the earth. So, tithing is simply returning the first 10. Yan, nandun na sa outline po natin yan. Is simply returning the first 10 of all your income to the Lord through your local church. You do not give your tithes to someone that come into your house and collect the money. Right. We do not collect money. We are the one who bring it to the Lord and bring it to the storehouse. Where is the storehouse? The house of God. This is the house of God where we are to bring our offering. Amen. Kaya kapag nakakita kayo dyan sumakay kayo ng bus at may nagbibigay sa inyo ng mga envelope, sabihin nyo, I have a church where I give my offering. Amen. God intended me to give my offering to God through my local church. Right. Kung gusto nyo, tutulong ako, pero ito, abuloy. Yan. Kasi parang abuloy lang, ibibigay kayo ng abuloy sa kanila. At this has been God's plan, providing the finances for maintaining the house of God, that there may be meat in my house, Amen. saith the Lord. And by the way, mayroon ding, I don't know about you here, mayroon ding mga pastor ngayon that they are teaching their people that all the tithes belongs to the Levites. In the Old Testament, yes, but we are not in the Old Testament. Amen. Alalahanin po natin, we are not living in the law. Right. We are already in the grace of God. Amen. The law during the time of Moses is already past. And if you remember, when God gave the law, primarily He gave it to the nation of Israel. Hello? Amen. And then po natin. And then Christ came and fulfilled the law. You remember? On the old, mag-asan bang dito na lang, Old Testament, parang dito. Kasi may mga dispensations of time yan eh. And then the last dispensation that Lord Jesus Christ fulfilled is the law. And the law was given to the nation of Israel. Amen. Kaya nga hindi applicable sa atin yung remember the Sabbath day and keep it holy. Right. Ang Sabbath naman natin ngayon dito sa Bagong Tipan ay araw ng pagkabuhay. And that is what we are celebrating today. Amen.
Sunday is the first day of the week where we celebrating the resurrection of our Lord Jesus Christ at ngayong araw na ito, Sunday. Kaya yung mga apostles, disciples in the New Testament, remember, after our Lord Jesus Christ came, they now meet on the first day of the week. That's why when you go to the house of God, bring your offering on the first day of the week. Oh, so, ano yung first day of the week? Hindi po Monday, ha? Sunday. Kaya, itong bagong tipan na nandito tayo ngayon is the grace period. Nandito po tayo namumuhay sa panahon ng pagpapalat, panahon ng biyaya ng Diyos. Dahil sa biyaya lang po ng Diyos, tayo po'y naligtas. So, Old Testament, law was given to Israel. And then, grace was given to the Church of God in the New Testament. Kaya nga, itinatag ng ating Panginoon, the New Testament local church in the New Testament. Na ngayon, diyan siya nakikipag-usap at diyan niya ibinigay yung commandment ng Panginoon to go ye into all the world and preach the gospel. Amen. Okay? So, para maintindihan po natin, kasi may mga ibang mga grupo, they are still living in the Old Testament. Okay? And they are still living in the law of Moses. We are not in the law of Moses. Though the principle were there to help us understand the will of God in our life, but we are living in the New Testament in the grace of God. That's why, through faith, maganda yung inyong tema. Tema nyo na uncompromising faith in mission. Kasi nga, kailangan natin dito ngayon ng pananampalataya sa biyaya ng Diyos. Okay? So, offering. What is this offering? Kasi yung tithes, sabi nila, nag-umpisa lang naman yan doon sa kautusan sa law of Moses. Hindi po. Before the law came, there were already tithing. Remember that Adam gave their offering to the Lord. Abraham gave his tithe to Melchizedek. So, may mga verses, hindi ko lang nailagay dyan, pwede nyo pong ilagay. Doon po sa Genesis chapter 14, verse 18 to 20. Genesis chapter 28, verses 20 to 22, and Leviticus chapter 27, verse 30 to 32, Malachi 3, verses 8 to 10, and Matthew 23, 23. And we have in the New Testament, tithing. Okay? So, biblical po ang pagbabalik po natin ng ikapo sa Panginoon. And then, ano naman po itong offering? Kasi nga, bring your tithes and offering. So, tithes is different from offering. Offering are those gifts required by the Lord of His people, above and beyond their tithes. Hindi po natin hahatiin yung tithes natin para may offering tayo. Hindi po. Kung ano yung para kay Pablo, para kay Pablo. Kung ano yung para kay Peter, para kay Peter. Okay? Huwag niyo pong hati-hatiin. So, the children of Israel were charged of robbing God when they withheld both their tithes and offering. So, ano naman po itong faith promise offering? Yan. Itong faith promise offering is a free will offering collected weekly in our church to provide the finances for worldwide mission. Missions involve the training, equipping, and sending, supporting personnel who devote their time preaching the gospel and planting churches to the regions beyond your local church ministry. Kaya nga, you help other ministry that are starting in different places. Acts 1:8 tells us that we are to be witnesses both in our area
in Jerusalem, in Judea, which is our loved ones, relatives, and then Samaria, which is on the other places, and then to the uttermost part of the earth, which is around the world. Simultaneously po yan, both. Kaya ito po, experience ko po nung ako po yung nag-deputize as a missionary. That was in 2000. Alam niyo po, during that time, marami pa pong mga churches ang hindi handa about this mission. Bakit? Kasi sasabihin nila sa amin, Pastor, alis kayo sa ibang bansa. Marami pang hindi ligtas dito sa atin. Siguro darating ng Panginoon, hindi pa natin wala yung mga sinatawag natin hindi paligtas. Baka hanggang sa pagdating ng Panginoon, hindi ayaw pang maligtas eh. Kaya anong gagawin natin? Then, simultaneously, kailangan dalhin natin ang salita ng Diyos, not only in our Jerusalem, Judea, Samaria, but unto the uttermost part. Amen. Kaya nga, pagpunta niyo po doon sa amin, siguro talagang maganda naman itong ginagawa ng inyong pastor, yung preparation, para at least itong bahay-sambahan, i-presentable, makikita ng mga tao pagdating nila. At kasi doon sa akin, pagpasok ko pa lang, makikita mo yung mga letters ng mga missionaries at mga pictures ng mga missionaries na sinusuportahan natin. At yung mga iba binabasa, yung mga letters nila. Why? To encourage them. Yung mga missionaries natin na pumupunta sa ibang bansa, ang daming mga naligtas, ang dami. And part to that, because you support them. And part to that, it's because you pray for them. Amen. Kaya, either ikaw ang pupunta o ikaw ang magsusugo. Yan. So, kasi may party po tayo sa mission eh. Ang party po natin sa mission, hindi man po tayo yung pumunta doon, at least may kabahagi ka dahil ipinanalangin mo, nagbigay ka sa mission. Amen. Yan. Kaya sabi ko nga kahapon, hindi natin sukat akalain someday na pagdating sa langit may mga tao na naka-smile sa atin, nagsasalita, hindi naman natin naintindihan, pero siguro makakaintindi rin tayo someday. Papasalamat sa atin dahil nagsugo tayo ng misyonaryo sa kanila. Di ba? Ang gandang pakinggan na ganun na dahil lang dun sa maliit na, kahit na sabihin na natin maliit na suporta natin sa misyon, may kaluluwa na naligtas. Di ba? So, faith promise offering. Makikita natin ang method yan ng giving doon po sa 2 Corinthians chapter 8, 9, and 10. Okay? So, ang detail po ng faith promise can be found in 2 Corinthians chapter 8, chapter 9, and chapter 10. So, kung gusto po niyong basahin, nandun po. At marami na pong beses nating napakinggan mga mensahe patungkol po ng faith promise dun po sa 2 Corinthians chapter 8, chapter 9, and chapter 10. Then quickly, what do we mean by faith promise offering? What do we mean by faith promise offering? First of all, it is a promise to God. Pangako mo ito sa Panginoon. Amen. So, mahirap po mangako kapag hindi natin nagagawa. Kaya, kuminsan sa mga mag-asawa, in my 35 years of ministering the gospel, sa mga ino-officiate po natin ng kasal, sa biyaya po ng Panginoon, lahat po ng mga na-officiate naman po natin ay wala pa naman po naghiwalay. Yan, sa biyaya ng Panginoon. Ang maganda po, naghiwalay lang dahil namatay yung isa. Ganon. Kasi till death do us part eh. Pero sa kasal nila, dapat totoo yung pangako nila sa bawat isa. Ako'y nangangako, mamahalin kita. Ganon ba? So, pero kung minsan, yung pangako niya, sabi ko nga, yung pangako ng mga
kinasal noon, parang sinusundan lang nila yung nakalagay dun sa kanilang marriage, kasi ang nakalagay kasi dun sa marriage certificate noon, marriage contract. Kaya kontrata lang yung mga iba noon. Yan. Pansinin niyo po, yung mga una noon, ang nakalagay dun, marriage contract. At hindi marriage certificate. Nung pong nagseseminar po ako as officiating minister, kasi national po yung seminar namin sa Maynila noon, isa po ako doon sa isang nag-ataas ng kamay na dapat palitan yung marriage contract to marriage certificate na lang. At salamat naman dahil pinalitan na yung marriage contract, naging marriage certificate. Di mas magandang pakinggan kaysa yung contract. Kaya yung mga iba talagang kontrata. Gusto nila pag ikinasal, kontrata lang. Yan. So, hindi naman ganon. At ang aking pagsisilbi sa Panginoon, hindi po ito kontrata. Amen. Kundi, kung ipinangako mo yan, you have to be true to your commitment to the Lord. For it is a promise to God. This is not a pledge to your church. Right. This is a pledge that you give it to the Lord. Amen. Secondly, kasi kung promise, ibig sabihin yan, bigay mo. Wala kang maibigay itong linggong ito, pinangako mo, sa susunod, sige, dublehin mo. Ganon yun. Kaya kung sabi nga, palagi po namin, dinire-remind din po sa church natin, kung hindi mo na ibigay ngayon, siyempre, pangako mo yan, ibigay mo kapag mayroon ka. By faith, sige, bigay mo, kasi mas lalong sa susunod, di mo alam, bultuhan na pala ibibigay sa'yo ng Panginoon. Yan. Secondly, it is an act of faith. Amen. An act of faith. You are promising to give beyond your present ability to give. It was said of Christians of churches in Macedonia na kahit ang kanilang sitwasyon ay sabihin na natin na mahirap dahil nga dun sa verse 1. Tignan niyo po dun sa 2 Corinthians chapter 8, verse 1. Moreover, brethren, we do you to wit of the grace of God bestowed on the churches of Macedonia, how that in a great trial of affliction, hindi lang po sinabi dyan na how in their trial of affliction, ay intindihan sana natin, in their trial of affliction, pero sinabi doon, great Pag sinabing great, ano po yun? Matindi talaga. Matinding paghihirap nila, pero nagbibigay pa rin sila. Amen. How in the great trial of affliction, kaano man katindi yung trials nila, ganyan din kabiyaya, kataas, their abundance of their liberality. Amen. Wow! Gaano man kalalim na yung kanilang pinagdadaanan, ganon din kataas yung kanilang kagalakang nagbibigay. So, hindi naman pinabayaan ng Panginoon ang mga ito. Kaya sabi diyan sa verse 3, for to their power I bear record, and beyond their power they were willing of themselves. Ito yung taong talagang totally surrendered sa kagustuhan ng Panginoon. Alam niyo po, meron akong lesson regarding po yung surrender at commitment. Yung commitment based upon us. Yung surrender based upon God. Alam pagkakaiba ng commitment at surrender? We can commit anything to God. But sometimes our commitment controlled by us. Kasi pwede natin hindi ibigay yung commitment natin Di ba? Pero yung totally surrender, ibig sabihin niyan, I have nothing I can do. I can do nothing, Lord. I am surrendering my life and I'm making my faith promise to you. And I will do it as I promise. Totally surrender to His will.
Gaya nung, ang ganda nung pangaral ni Pastor Ramil kagabi, patungkol dun sa, hindi mo akalain na hanggat sa itataas na yung kamay ni Abraham, saka lang doon ipapakita ng Panginoon yung kanyang layunin. Huwag mo nang ituloy. Naihanda ko na, nandyan na sa likod mo. Ganyan pong Panginoon. Sige lang. Pero Panginoon, alam mo yung okay. Pero tingnan nyo yung woman of Sarepta. Hingi ka ng tubig, pati pagkain namin, kakainin namin. Ito, mamamatay na kami, wala na kaming pagkain. Pero, dahil sinabi ng Diyos sa iyo, tingnan nyo yung pagtitiwala sa salita ng Diyos, dahil sinabi ng Diyos, ibinigay yung pagkain nila, yung mag-ina, kay Elijah. At anong nangyari? Wow! Nandun yung blessing ng Panginoon. Amen. Ganda. So, it is an act of faith. Kaya nga, diyan sa 2 Corinthians chapter 10, verse 15. 2 Corinthians 10:15. Paul said, when your faith is increased, so it's simply trusting and believing God to supply the amount He impresses in your heart. Sabi kahapon, allow God to speak to you how much you are going to give. Do not think, ngamin, no sikat yung pampanunod, kung ikaw lang ang nag-iisip niyan, alam niyo ang mangyayari niyan, ibabudget mo yan. Di ba? Am I right? Kung ikaw ang mag-iisip niyan, Panginoon, pag binigay ko yung tithes ko, ganito lang natira, paano na yung mga iba? Paano na yung mga? Ang dami na! Pero hayaan mo ang Panginoon na mag-impress sa iyo, and then you will be surprised how the Lord is going to supply your need. Amen. Yan po ang gandang pag-aralan po, yung totally submitting to the will of God. Submission. And then third po, it is a free will offering. What is faith promise offering? A promise to God. It is an act of faith, and then it is a free will offering. Observe what is said in Macedonian churches in verse 3. They were willing of themselves. The word willing there, totally submitting to the will of God, Amen. not of their own ability. Verse 12. Pati dun sa verse 12, pag tingnan niyo po, for if there be first a willing mind, it is accepted according to that a man hath, and not according to that he hath not. Amen. So willingness means submission to the will of God. Then fourth, it is a promise for a year. Mayroon ba yan? Kaya nga yung itong conference niyo, year after year. Why? Kasi diyan mo masusukat, pinagpala ka ng Panginoon, ngayon itataas mo uli yung iyong pananampalataya. Amen. You have to increase. Kaya pinatunayan ko rin po sa inyo kahapon, testifying yung sinasabi po ng inyong pastor, na ganun din po ang nangyari dun sa church na pinastoran po natin sa Maranatha. Na nung una parang, ano ba yung faith promise na yan? Nagbibigay na nga kami ng tithes namin. Tapos commitment pa ng sasakyan ng previous pastor namin noon. Tapos mayroon pa uling faith promise. Ano yan? So, nung naituro po ito, alam niyo po, that first year, sabi ko nga, na nagkaroon ng mga 3,000, ganyan, following year, tumaas. Amen. And then, hanggang sa ngayon, they are practicing. Every year, tumataas. Why? Because they have experienced the hand of God. Amen. Totoo pala ang pangako ng Diyos. A promise for a year. Biblical ba yan? Look at 2 Corinthians 8:10. 2 Corinthians 8:10.
And herein I give my advice, for this is expedient for you who have begun before not only to do but also to be forward a year ago. Amen. Ibig sabihin yan, ginawa nila noon, ngayon, nagkukumit ulit sila. So, kaya mamaya, bibigay kayo, sabi nila, ito yung tawag nilang renewal of commitment. Renewal of faith. As God bless you in the past, ngayon, itataas mo yan. And God is going to continue to show His miracle in your life. You are promising to do something for an entire year, 52 weeks, without fail. And then, the second thing that we're going to see, so yan po yung faith promise offering. Why should I give a faith promise? Why? Bakit ako magbibigay? Now, in 5 different passages of Scripture, recorded the command of the Lord to give to His church. Especially, the call of Great Commission. The command obligates every Christian with the responsibility of giving the gospel to every creature. Pagtingnan po natin dun sa Matthew chapter 28, Mark 16:15, yan yung Great Commission. Luke 24, John chapter 20, and Acts 1:8. The only way we can be obedient to this command is by witnessing at home and sending others. Amen. Even to the regions beyond our ability to go to fulfill this mission. Christ came in this earth because of you and me. And now He ordered us to go also to find those that are lost. Okay na yung naligtas ako, pastor eh. Hindi po. Niligtas ka ng Panginoon na may plano siya sa iyong buhay. Amen. He wants to use you. Right? Kaya nga sabi natin kahapon, nag-iisa ka man, ligtas doon sa iyong pamilya. Pero ikaw, yung sinasabi ng Panginoon, let your light so shine. You do not hide your light under a bushel na hindi makikita. Na ang mga mahal mo sa buhay, hindi man nila alam kung saan ka nag-churches, hindi man nila alam kung ipakita mo yung ilaw na nasa iyo. Right? That they may see your good works and glorify your Father which is in heaven. Yan. Taas natin yung ilaw. So why should we give? You should give a faith promise offering to this mission. First, to express loving obedience to the command of God. Express loving obedience. Right? Mga verses po diyan. John 14, if you love me, keep my commandments. Amen. Luke 6:46, why call ye me Lord if you do not do my ways on what things that I say? So, hirap po na sabihin natin, I love you Lord, pero hindi ka naman sumusunod sa Kanya. Diba? So, that is the proof of your love. In 2 Corinthians chapter 8, verse 8, pagtignan po natin sa verse 8, I speak not by command, but by occasion of the forwardness of others, and to prove the sincerity of your love. Amen. To prove, nung nanligaw ako sa misis ko, para ipakita ko na mahal ko, eh talagang ayaw kong bumisita dun sa kanila na wala akong may bigay. Ang problema ko, wala naman akong pambili. So, I pray. Eh, may mga kaibigan tayong mga Amerikano noon sa Wallace Air Base, sa San Fernando, La Union. Nataon na bumisita doon sa aming quarter, doon sa tinitirhan naming mga staff noon. Kita niya ako na nagbabasalan ako ng Biblia. So, what's up, man? Sabi niya sa akin, what's up, man? Wala, I'm just reading my Bible. You look like sad today. Sabi niya. Yeah, I want to visit someone, but I don't want to go visit without anything to give.
Oh, can I know that? Do I know that girl? Sabi niya. Yes, you know her well. How? Let's go and buy something. I don't have money, my friend. I don't have money. Oh, okay. I'm just praying. Okay. Sabi niya, okay. Yun lang, okay. I'll be back. Sabi niya. Tapos, that was around 10 or 11. Umalis. Mga alas 2, bumalik. May daladalang isang basket na apple, tapos yung malalaki pang mga apple, yung mga pears, na galing ng Wallace. Wallace, yung mga kwan nila doon, kasi may Wallace, Wascom restaurant, may Wascom parang yung anong tawag nila doon, grocery nila. Doon kumuha. At isang malaking pero ba yun? Yung chocolate? Ferrero. Mahal pala yun, Mahal pala yun. Sabi ko, how much all of this? No. I'm giving it to you so you have something to give. Wow. Naligo kaagad ako. Talaga naman. Wala nang kwan. Pumunta ako doon. Alam nyo. Kasi, inisip ko kaagad, ang una kong bibigyan, yung tatay niya. Kasi stricto ang tatay niya. Yan. Kaya nung binigay ko yung mga apple, pears, yan, ay, ang laki ng smile niya. Pasok ka, tawagin niyo si Juby. Sabi niya, tinawag ka agad. Pinag-usap kami. Siyempre, itinago ko yung Ferrero dahil yung mahal. Binigay ko sa kanya. Yan. Kaya, alam niyo, when you love someone, you have to prove it. Amen. Hindi lang sa salita. Because that is biblical. That we should not love in word but in deed. Amen. Mahal mo Panginoon? Kuripot ka naman. Yan. Mahal mo Panginoon? Hindi ka na nagbibigay. Ang binibigay natin, tira. Ang ibinibigay natin, pag may natira sa pagkain natin, sa natin binibigay. Yan. Buti pa. Give me 5. Yan. Sa atin po, hindi po natin ibibigay yung tira. Naalala ko po yan, nung bago po akong Kristiyano, nag-attend po ako ng church sa amin. Alam niyo, ganun ang tingin. Bakit? Kung ano yung pinakamaliit pa. Yun yung ting-ting-ting-ting. Ganun pa kapag ihulog mo. Parang tira-tira. Pero kapag bumili ng ice cream, bumili ng mga bagay, mga ang mamahal. Pero yung mga tira, yun ibibigay. Hindi po natin itrato ang Diyos na parang yung binibigyan ng tira-tira. Yes. Amen? Yes. Give God the priority of your life. So, it is a ano yun yung letter ay kanina? Express our loving obedience to His command. And then, that is the proof of our love. And then, letter B, because of the example of Christ. Amen. Siya pong nagbigay ng ehemplo. Kaya, sundin po natin. May mga verses na po dyan, para na kayo po magbasa niya, para mabilis po tayo. And then, letter C, because of God's blessing upon you. Naranasan niyo na po ba ninyo ang pagpapala ng Diyos sa inyong buhay? Okay. Alam niyo po, sabi nung ako po nagde-deputize ganito. Kasi ang pastor po natin, Amerikano, si Pastor Philip. Sabi ko, Pastor, pwede bang pupunta ako din sa Amerika at mag-deputize? Kasi yung mga ibang mga missionary pumunta dun sa Amerika. Yung mga ibang pastor na dito, may church na dito, tapos pupunta ng Amerika, babalik dito, magiging missionary.
Alam siguro ni pastor yan. May mga ganong pastor eh. Ang laki na ng simbahan, tapos pupunta ng Amerika, bagbalik, magiging missionary na dito ulit. Parang nanloloko lang tayo dito ah. Pero nainganyo din ako dahil malaking mga nakukuha nila dun ah. Nagpaalam ako, pastor, pwede bang pumunta ng Amerika para mag-deputize din ako para makaalis kagad kami, papunta ng Indonesia. Alam niyo, sabi niya sa akin, we have been blessed in America because we sent out missionaries. Those missionaries, we as missionaries, we went to the churches in America and the Lord blessed America. You want your country to be blessed? Do you want Philippines to be blessed? Yes, of course, Pastor. Why not? Okay, you go to the churches in the Philippines and challenge them that the blessing will flow, will come if they learn to support mission. At napapatunayan ko po diyan, habang ako po ay pumunta sa mga churches noon, katulad nga yung sinabi nila kahapon din po na most of the churches na sabagay mayroon pa rin mga ganito yung bang katulad yung building nyo dyan na nakausli pa yung mga bakal. Marami po yan noon, pero ngayon kukunti na lang. Isa kayo po doon. Pero baka pagbalik ko diyan, tapos na yan. Ayan. Di ba? So, may mga, sabi ko nga, may mga garahe pa, pinag-seservisyuhan. Tapos mayroon pang talaga naman na yung mga pastor willing na magkuhan sa amin, mag-imbita sa amin kasi they want to be a part in mission. At naawa ka talaga. Siyempre, as a missionary, you are looking for support. Pero pagpunta mo dun sa church na yun, maawa ka na para bang ayaw mong tanggapin yung ibibigay. Dahil nga, yung lugar at tapos, pagpunta mo pa sa CR, buti nga ngayon, mga close na. Noon talagang air continuous. Yan. Air continuous. Pagpunta mo sa mga noon, at maawa ka talaga, ngayon may pamilya ang pastor, siyempre may asawa, may anak, tapos ganun ang common, pati CR din ng member, dun din. So imbes na ikaw yung tatanggap, kami pa yung talagang mahabag na bibigay. Pero dahil may puso sila sa misyon, ngayon yung mga churches na yan, ang lalaki na ng simbahan. Why? Because they involve themselves in the work of mission. Tingnan nyo, nung inumpisahan ni Pastor na in-encourage kayo about mission, gumaganda yung inyong, hindi lang bahay ng Panginoon, pati pagmumukha po ng bawat isa. Kasi ang mga taong masaya ay mga taong nagbibigay. Mga taong makasimangot, pangit tignan yung mga taong hindi nagbibigay. Amen. Yun naman. Yan ang pala po yun. Because of the blessing of God. The Bible says it is more blessed to give than to receive. So sabi nga kahapon ni Pastor doon sa Luke 6:38, ang sinabi sa atin ng Panginoon, isa lang eh. Give. Pero ang gagawin ng Panginoon sa atin, ang dami. Ibabalik sa'yo, siksik, siksik, liglig, at umaapaw. Mga ganun. Bibigyan ng Panginoon. Okay. Number 3 po, how can I give a faith promise offering? Yan naman. Kanina, what is faith promise and why should I give? And now, how can I give faith promise offering? In 2 Corinthians chapter 8, chapter 9, chapter 10 reveals the following steps to take. First, you have to submit to the Lordship of Christ. Amen. Yun na yung tinatawag kong submission to the Lordship of Christ. Kasi kapag nag-submit ka, katulad ng sino po nanonood sa inyo yung fight ng yung UFC at saka meron pa yung isa, yung one. Yan. O MMA.
Di ba paano yung tao na nagsasubmit? Kasi pag nag-submit yan, ibig sabihin, talo na siya. Wala na siyang magawa. Nalock na siya eh. Ang gagawin na lang, magtatap na lang para hindi ko na kaya. Kasi kapag hindi siya magtap, ay baka mamamatay siya. Mga kapatid, the Lordship of Christ, our service to the Lord, it only matters with the Lordship of Christ. Kung talagang totoo po yung commitment natin sa Panginoon, then submit to the Lordship of Christ. Yung bang sabi no, Lord, hindi ko na po kaya. Alam ko na, alam mo ang mangyayari sa buhay ko, hindi ko na kaya. That's the time na ang Panginoon may gagawin sa iyo. Amen. Yung bang hindi mo na kaya, pero kaya pala ng Panginoon. Amen. Ipinapakita lang sa iyo yung kahalagahan ng iyong pananampalataya sa Kanya. Na hindi ka nagtitiwala sa kakayahan mo, kundi sa kakayahan ng Diyos. Diba? So, submit to the Lordship of Christ. Verse 5, and this did that not as we hope, but first gave their own selves. They gave. Sa pagbibigay, hindi po, ang issue po dito, hindi po yung laki ng pera na may bibigay, kundi ang laki ng puso mo na magbibigay. Kaano ka kasubmissive dun sa Lordship ng Panginoon? Kasi nga, madali nating sabihin, Jesus Christ is my Savior. Pero ang hirap gawin, Jesus Christ is my Lord. Naintindihan niyo po yun? Pagkakaiba nun? Ibig sabihin niyan, you have to submit to the Lordship of Christ. You can do nothing. You have to bow down to Him. Amen. Right. Submit. And then, why we have to submit? Because He purchased of your life. Binili niya po tayo. Binili niya po tayo. We are headed to hell. Pero salamat sa kanyang pagmamahal, siya na po yung namatay. At hindi mo na dapat, hindi ka na dapat pupunta dyan sa kalsada at pakita na pipinitensya ka din, na gaganyan mo. May nakita ko dun sa pinadala dun sa Facebook na nakahawak ng, yung cross. Tapos may mga sumusunod na pinapalo siya. Siguro nasaktan, tumalikod sa ganyan. Kinapon, ginaganyan yung mga... Sabi, ganyan ba ang Kristo ninyo? Humahabol, nagagalit. Nakita niyo yun? Yung ganun. Hindi po yun ang ganun ang ginawa ng ating talaga naman na hindi mo nga sabi na Isaiah, hindi mo nga makilala eh. Hindi mo makilala dun sa ginawa sa kanya. Remember, He purchased you. And then, another thing, because His position over you. His position in Philippians chapter 2 verse 9, wherefore God hath highly exalted Him and given Him the name above every name, that at the name of Jesus every knee should bow, things in heaven and things in earth and things under the earth, that every tongue should confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father. And then because of His power over you. All power was given unto Him, both heaven and in earth. So wala nang natira. Yung mga taong hindi naniniwala na si Kristo ay Diyos. All power was given unto Him. Oh, may natira pa? Wala na. Because He is the Son of God and He is God. Something that we cannot, in our finite mind, something that we cannot even express how that thing happened, but what the Bible says, wag mo nang tanungin. Sabi nga ni Pastor Joshua Kang, wag mo nang tanungin kung ano yung nakasunod. Maniwala ka na lang dahil nandyan, binigay sa atin, salita ng Diyos. Ang tao gusto lang kasing saliksikin ko. Ano ba ito? Hindi siya tao. Ay, hindi siya Diyos eh. Tao lang siya. Hindi. Tao siya dahil namatay siya. Diyos siya dahil nabuhay siya. Amen? And our Lord Jesus Christ lives forever because not only He is the Son of God, He is God. Amen. He has power. And Paul recorded that in Acts 9:6. And he trembling and astonished said, Lord, what wilt thou have me to do? He recognized
the Lordship of our Lord Jesus Christ. And then second, why we have to, and how can I give to faith promise? Submit to the Lordship of Christ. Number 2, surrender your will to His will. Surrender your will to His will. In 2 Corinthians 8:3, they were willing of themselves. Yan. Willing sila. Then verse 12, for if therefore is a willing mind, so self-will and self-centeredness are sinful characteristic of a carnal nature of the flesh that will keep you from giving a faith promise offering. Yan po ang gusto ng ating laman. Ang laman talaga pag inisip, pera. Diba? Kaya nga, kapag sinubukan mo nang mag-exceed dun sa ipag-iisip mo, inumpisan mong mahalin, ang mangyayari yan, the love of money is one. Daro. Yan. Mag-uumpisa na yan ng mga bagay na hindi mo dapat gawin. Gagawin mo na. Because lumalalim na yung pagmamahal mo sa pera. So, invest na, sabi nga ni Pastor kahapon, ni Pastor Ramin, na invest na pati na tapat ka, pati Sunday, ayun, naaapakan na. Di ba? Pati yung pagsisilbi natin sa Panginoon. Okay? And then, so surrender your will to His will. Admit your carnality. Acknowledge your crucifixion. Apply the cross. And then appropriate the Christ life by faith. Appropriate the Christ life by faith. And then, third, settle the amount you want to give. You have to settle the amount to give. After you have prayed, then allow God to talk to you, and then you have to settle the amount you give. 2 Corinthians 9:7, even every man according as he purposeth in his heart, so let him give, not grudgingly or of necessity, for God loveth a cheerful giver. So, pag in-impress na yung Panginoon kung magkano ibibigay mo, yan, masaya ka niyan dahil siya ang nag-impress sa'yo. Hindi yung inisip mo muna, plus ganito, wala nang matira, talagang walang matira. Sa isip lang natin, wala nang matira eh. Pero, subukan mo na the mind of Christ. As God talk to you and what He purposed in your heart to give, and then iligay mo yan, then masaya ka pa. The word purposed comes from the Greek word meaning to bring forth, and the word heart comes from the Greek meaning cardia, meaning reasons, will, and emotion. So as God put that in your mind, then Lord, this is what I know. And then after that, yun, magiging masaya ka dahil alam mo, yun, will ng Panginoon. Ha? Pero hindi mo naman ilalagay yung bagay na parang nagiging emotional ka. Laki ng pangangailangan ng church amin, bigay ko ito. Wala, hindi. Hayaan mong Panginoon mag-impress sa inyo. Settle the amount He wants you to give, and then subscribe to the amount on your faith promise card. Yung faith promise card ninyo, nandito po. Mamaya, ilalagay po niyo dito yung amount. Okay? Nandiyan naman po diyan sa 2 Corinthians 9:5. Therefore, I thought it necessary to exhort the brethren that they would go before unto you and make up beforehand your bounty. And then there are verses also that you can read. The word bounty here is a blessing. It means blessing. So, we want blessing. Amen? Sino sa inyo ang ayaw ng blessing? Okay? Kasi nga, the Bible says, it is more blessed to receive. Ay, hindi. It is more blessed to give. Okay? Then, letter A, set the amount aside weekly and give. Yung mga iba, dahil kinsinas yung pagsweldo. Yung mga iba, kinsinas ang pagbibigay. Pero, mas maganda na kahit kinsinas, o kaya ang pagtatanggap nyo ng biyaya ng Panginoon, pwede nyo iset aside yan weekly. Para mas maganda. Yung mga iba naman ay monthly. Dahil monthly lang magkakaroon. So, nasa sa inyo. Basta maganda, yung weekly na yan,
Kaya may mga membro din kaming ginaganyan, kaya ang ginagawa, i-divide na lang po namin ng kung ilang weeks yung bibigay nila. Pero yung monthly na yan, mayroon po kasing 5 weeks na buwan. Mayroon ding 4. So, mas maganda ang weekly na lang. Amen po ba? So, God never commanded us to do something He will not able us to do. God employs many ways to provide the money, and He leads us to promise for world mission. And He is able to, first of all, increase your supply. Decrease your spending. Totoo po ito. Na instead na dahil nagbibigay ka, instead na yung ang iniisip mo, pag sweldo mo pa lang, bibiling ganito. Wala nang matira yan. Pero alam nyo, kapag ikaw pala tapat sa Panginoon, nagbibigay, hindi mo maisip yung mga bagay na kahit wala pang kahulugan, binibili mo. Diba? Dahil nagbibigay ka, God is going to decrease your spending and give wisdom to be good stewards. And then give grace to sacrifice. Bibigay po yan ng biyaya. And then perform the supernatural. He will perform the supernatural. You will just be surprised. Hindi naman ako pinabayaan ng Panginoon. Nag-increase pa. So, by faith, claim the promises given in mission context. In verse 6 and 9, 6 and 8 in 2 Corinthians chapter 9, as I will end up this lesson for. 2 Corinthians 9, verse 6 and 8. But this I say, he which soweth sparingly shall reap also what? Sparingly. Iti Ilocano, tagimula, iti nga si iimon, agapit nga si iimon. Parang Tagalog din yun, si iimon. Yeah? And God is able to make all grace abound toward you, that ye always having all sufficiency in all things, may abound to every good work. Just be faithful and give your offerings for mission through your local church. Weekly, or whatever, monthly. Just be faithful and God is going to pour out His blessings upon you as He promised. And you will just be surprised how the Lord bless us. Amen? So, mayroon po ba tayong katanungan? Because this is Sunday school, so pwede po tayong magtanong. Kaya nga, sa amin pong mag-asawa, nag-umpisa rin po kami yan ng aming faith promise. Hindi po isang bigla na lang ganito, kundi as the Lord increase. And God faithfully increasing also what He had entrusted us. So, puri ng Panginoon sa ating pinag-aralan. I hope that there's something that left for us to meditate, especially in this lesson of faith promise. Tayo po'y manalangin. Dakilan namin Diyos, salamat po sa oras na iyong binigay sa amin. Nawa itong lesson na ito, though it's been given to us many times, and yet Lord, every time we look to your word, marami pong mga bagay na pwede po namin i-apply na paalala po sa amin patungkol sa inyong pagpapala at biyaya, and especially on how you would support us individually and even our family, and especially the church and the work of mission worldwide. Patuloy po niyo yung pagpalay ng bawat isa, especially as they will make their commitment later. O God, increase our faith. In Jesus' name, amen. Okay. Maraming salamat po, Pastor. So, magkakaroon po muna tayo ng 5 minutes break. So, yung pong mga gusto mag-CR,
Mag-share po muna tayo and resume po tayo after 5 minutes.